Kumusta mga kahabi? Heto na naman tayo sa isa na namang tanong na baka hindi mo namamalayang mali pala ang sagot mo. Sigurado ka ba talaga na yung super nipis mong tansi ang sagot sa matamlay na isda ngayong Enero? Marami sa atin ang sumusunod sa lumang turo na pag malamig ang panahon, manipis dapat ang gamit. Ngayon, pag-uusapan natin kung bakit ang common knowledge na ito ay baka siyang dahilan kung bakit umuuwi kang bokya o walang huli. Manatili ka dahil sa dulo ng video na ito, malalaman mo ang isang simpleng pagbabago na maaaring magpabago ng takbo ng pangingisda mo sa buong buwan. At bago tayo magsimula, itanong mo sa sarili mo, naniniwala ka pa rin ba na mas manipis, mas maganda palagi? I-comment mo sa ibaba ang sagot mo, oo o hindi. Tingnan natin kung magbabago ang isip mo mamaya. Bakit nga ba naging parang Biblia sa maraming mangingisda ang ideya na kailangan ay sinulid sa nipis ang tansi tuwing Enero? Simple lang ang pinanggagalingan niyan. Sinasabi na kapag malamig ang tubig, ito ay nagiging mas malinaw. At dahil mas malinaw ang tubig, mas madaling makita ng isda ang tansi. Idagdag pa dyan na ang mga isda ay cold-blooded, kaya bumabagal ang kanilang metabolismo. Dahil mabagal sila, mas marami silang oras para inspeksyonin ang pain mo bago kumagat. Kaya ang lohika, para hindi sila magduda, kailangan halos invisible ang tansi mo. Itong paniniwalang ito ay naipasa mula sa isang henerasyon hanggang sa susunod at naging isang rule of thumb na hindi na kinuwestiyon ng marami. Pero ang tanong, sa panahon ngayon na mayroon ng fluorocarbon, copolymer at iba't ibang teknolohiya, valid pa rin ba ang lumang aral na ito sa lahat ng pagkakataon? Diyan tayo magkakaalaman. Umpisahan natin sa pinakaugat, ang mito ng super manipis. Ito yung paniniwalang walang tatalo sa pinakamanipis na tansi na kaya mong gamitin. Isipin mo, nasa tindahan ka ng fishing supplies. Ang unang tinitingnan mo ay yung diameter. Wow, 0.12 millimeters lang. 4 na libra na. Parang achievement, di ba? Kasi ang nasa isip natin, ito ang magbibigay sa atin ng edge. Ito yung magpapaloko sa pinakamaingat na isda. Pero ang hindi natin madalas tinatanong ay, ano ang kapalit ng sobrang nipis na ito? Ang sobrang nipis na monofilament, halimbawa, ay madalas may mas malalang memory or pagkulot, lalo na sa malamig na panahon. Mas madali itong maging springy at magulo na nakakaapekto sa casting distance at presentasyon. At higit sa lahat, ito ay naglalagay sa atin sa isang mentalidad ng takot. Takot na baka maputol, takot na baka sumabit, takot na baka hindi kayanin ng isda. Ang mitong ito ang unang kailangan nating buwagin. Ngayon, puntahan natin ang siyensya sa likod nito, ang katotohanan sa malamig na tubig. Totoo, lumilinaw ang tubig sa ilang mga lugar kapag malamig. Pero hindi ibig sabihin nito na nagkakaroon ng supervision ang mga isda. Ang totoo, ang kanilang mga mata, tulad ng ibang bahagi ng kanilang katawan, ay apektado rin ng lamig. Ang kanilang kakayahang magproseso ng mga visual information ay maaaring bumagal din. Ang mas mahalagang isaalang-alang ay kung paano nakikita ng isda ang mga bagay. Hindi sila tumitingin sa tansi na parang tao. Ang nakikita nila ay ang anino nito, ang refleksyon ng liwanag dito, at ang vibration na nililikha nito sa tubig. Dito pumapasok ang material ng tansi. Ang isang dekalidad na fluorocarbon line, kahit na bahagyang mas makapal, ay may light refractive index na halos kapareho ng sa tubig. Kaya mas mahirap itong makita kumpara sa isang monofilament na may parehong kapal. Kaya ang usapan ay hindi lang dapat tungkol sa nipis,
kundi pati na rin sa material at visibility. Isa sa pinakamahalagang konsepto na dapat nating tandaan ay ang metabolismo ng isda, ang susi. Kapag enero at malamig ang tubig, bumabagal talaga ang metabolismo ng isda. Ibig sabihin, hindi sila gaanong aktibong naghahanap ng pagkain. Nagtitipid sila ng enerhiya. Kaya kapag kumagat sila, hindi ito yung agresibong strike na nararanasan natin sa mainit na panahon. Madalas, ito ay isang banayad na pagsubo lang, isang dahan-dahang paghila, or minsan, parang biglang bumigat lang ang dulo ng sinyo. Dito nagiging critical ang sensitivity ng iyong setup. Ang isang sobrang nipis at sobrang stretchy na monofilament ay maaaring maging parang unan na sumasalo sa mga banayad na kagat na ito. Bago pa maramdaman ng kamay mo o makita ng mata mo sa dulo ng sea, binitawan na ng isda ang pain. Dito maaaring magkaroon ng bentahe ang isang bahagyang mas makapal na linya, lalo na kung ito ay braid o fluorocarbon na may mas mababang stretch at mas mahusay na magpadala ng signal mula sa pain papunta sa iyong mga kamay. Pag-usapan naman natin ang kahalagahan ng presentasyon. Madalas nating isipin na ang manipis na tansi ay automatikong nangangahulugan ng mas natural na presentasyon. Pero hindi palagi. Depende ito sa pain or lure na ginagamit mo. Halimbawa, kung ikaw ay nagjijigging ng patayo para sa isda na nasa ilalim, ang isang sobrang nipis na tansi ay magiging sanhi ng mas mabilis na pagbagsak ng iyong jig. Ngunit dahil mabagal ang isda, baka ang kailangan nila ay isang mas mabagal, mas nakakaakit na pagbagsak. Ang isang bahagyang mas makapal na tansi ay lumilikha ng mas maraming drag sa tubig na nagpapabagal sa pagbagsak ng iyong jig. Binibigyan nito ang isda ng mas maraming oras para mapansin at pagdesisyunan na kagatin ito. Ganoon din sa mga maliliit na crankbaits. Ang kapal ng tansi ay nakakaapekto sa lalim at sa wobble ng lure mo. Ang pag-eeksperimento sa kapal ng tansi ay hindi lang para sa visibility, kundi para rin sa pagkontrol sa aksyon ng iyong pain. Siyempre, may mga pagkakataon na tama pa rin ang lumang aral. Ito ang tinatawag nating sitwasyon 1. Maaliwalas na tubig, walang hangin. Isipin mo ang isang umaga sa Enero. Ang tubig ay parang salamin sa sobrang kalmado at linaw. Nakikita mo ang ilalim kahit 10 talampakan ang lalim. Ang araw ay sumisikat ng walang ulap. Sa ganitong perpektong kondisyon, oo, dito nangingibabaw ang bentahe ng pinakamanipis na tansi na kaya mong i-manage, lalo na kung fluorocarbon leader ang gamit mo. Sa sitwasyong ito, bawat maliit na detalye ay mahalaga at ang halos invisible na koneksyon sa iyong pain ay maaaring ang pagkakaiba sa pagitan ng kagat at ng pagsnab ng isda. Ngunit gaano kadalas natin nararanasan ang ganitong perpektong kondisyon? Bihira, ang pangingisda ay madalas na nangyayari sa hindi perpektong mundo at doon kailangan nating mag-adjust. Isang malaking problema na madalas nating makaharap, lalo na sa mga budget-friendly na tansi, ay ang problema sa memorya ng tansi. Ang line memory ay ang tendensya ng tansi na manatili sa hugis ng spool ng iyong reel. Kapag malamig ang panahon, ang maraming uri ng monofilament at kahit ilang fluorocarbon ay tumitigas. Kapag tumigas sila, mas lumalala ang memorya. Ang resulta, pag-cast mo, ang tansi mo ay lumalabas na parang kulot na pansit. Itong mga kulot na ito ay hindi lang pangit tingnan. Nakakabawas ito ng casting distance. Nagdudulot ito ng slack o luwag sa iyong linya na ginagawang mas mahirap i-detect ang kagat. At higit sa lahat, ito ay isang pangunahing sanhi ng mga buhol-buhol o wind knots.
Ang isang bahagyang mas makapal at mas dekalidad na tansi ay madalas na may mas mahusay na formulation para labanan ang memorya sa malamig na temperatura na nagreresulta sa mas maayos na performance. Dito na tayo sa classic na debate, fluorocarbon laban sa monofilament sa Enero. Pareho silang may kanya-kanyang lakas at kahinaan. Ang monofilament karaniwan ay mas malambot, mas madaling ibuhol, at may mas maraming stretch na maaaring maging maganda para hindi mabigla ang isda. Pero ang stretch na ito ay siya ring kahinaan nito pagdating sa bite detection. Ang fluorocarbon naman ay kilala sa pagiging halos invisible sa tubig at sa kanyang abrasion resistance o tibay sa gasgas. Ito rin ay mas sensitive dahil sa mababang stretch nito. Ngunit ito ay mas matigas at mas mahal. Sa Enero, ang bentahe ng fluorocarbon sa pagiging invisible at sensitive ay napakalaki. Kung ang budget ay problema, isang magandang diskarte ay ang paggamit ng monofilament bilang iyong main line at maglagay ng ilang talampakang fluorocarbon bilang leader. Sa ganitong paraan, nakukuha mo ang invisibility sa dulo kung saan ito pinakamahalaga nang hindi gumagastos ng malaki. Huwag nating kalimutan ang isang simpleng katotohanan. Ang kapal ay katumbas ng lakas at kumpiyansa. Kapag gumagamit ka ng sobrang nipis na tansi, aminin man natin o hindi, may kaakibat itong kaba. Bawat sabit sa damo o sanga ay isang mini heart attack. Kapag may malaking isda na kumagat, ang unang nasa isip mo ay, sana wag maputol. Itong mentalidad na ito ay nakakaapekto sa paraan ng iyong pangingisda. Hindi ka naglalagay ng pain malapit sa mga istruktura kung saan nagtatago ang mga isda. Hindi mo binibigyan ng sapat na pressure ang isda dahil takot kang mapatid. Sa kabilang banda, kapag gumamit ka ng linyang alam mong matibay, sabihin na nating 8 o 10 libra sa halip na 4 na libra, nag-iiba ang lahat. Nagkakaroon ka ng kumpiyansa na ilaban ng isda. Nagkakaroon ka ng tapang na i-cast ang iyong pain sa mga danger zone. Ang kumpiyansang ito ay madalas na nagre-resulta sa mas maraming huli. Ngayon, baliktarin natin ang sitwasyon. Puntahan natin ang sitwasyon 2. Maduming tubig or may kaunting hangin. Ito ang mas karaniwang senaryo sa maraming lugar. Pagkatapos ng ulan o kapag mahangin, ang tubig ay lumalabo. Sa ganitong kondisyon, ang visibility ng iyong tansi ay halos hindi na issue. Kahit gumamit ka pa ng 12 libra na tansi, malamang ay hindi ito mapapansin ng isda sa maduming tubig. Dito, ang mga bentahe ng mas makapal na tansi, lakas, tibay sa gasgas, at mas mahusay na handling ay mas nangingibabaw ng walang anumang kapalit. Kapag mahangin, ang bahagyang mas mabigat na tansi ay mas madaling i-cast at kontrolin. Mas madali mong maramdaman ang iyong pain dahil hindi ito gaanong tinatangay ng hangin. Sa madaling salita, ang pagpili ng tansi ay dapat laging nakabase sa aktwal na kondisyon, hindi sa isang patakaran na nakasulat sa bato. Balikan natin ang epekto sa pain, partikular ang epekto sa lure action. Ito ay isang detalyeng madalas makaligtaan. Ang diameter ng iyong tansi ay may direktang epekto sa kung paano gumalaw ang iyong lure sa ilalim ng tubig. Isipin mo ang isang maliit na jerk bite. Kung gagamit ka ng manipis na tansi, ito ay lalangoy ng mas malalim at may mas agresibong darting action. Ngunit sa Enero, baka hindi yon ang gusto ng isda. Baka ang kailangan nila ay isang mas mabagal, mas banayad na paggalaw. Kung gagamit ka ng bahagyang mas makapal na tansi, ang drag nito sa tubig ay pipigilan ang jerk bite na lumangoy ng masyadong malalim at gagawing mas subtle or pino
ang paggalaw nito. Ito ay maaaring ang eksaktong aksyon na magti-trigger ng kagat mula sa isang matamlay na isda. Kaya sa susunod na magpapalit ka ng tansi, isipin mo hindi lang kung makikita ito ng isda, kundi kung paano nito babaguhin ang sayaw ng iyong pain. Ang isa sa pinakamalaking hamon sa Enero ay ang pag-detect ng kagat. Gaya ng nabanggit kanina, ang kagat ay madalas na napakahina. Minsan, parang sumabit ka lang sa dahon. O kaya naman, ang linya mo ay biglang lumuwag kahit hindi mahangin. Ito ang mga subtle bites na kailangan mong maramdaman. Dito, ang stretch ng tansi ang iyong pinakamalaking kalaban. Ang traditional na monofilament ay maaaring mag-stretch ng hanggang 25% o higit pa. Isipin mo, sa bawat 10 metro ng tansi mo sa tubig, mayroon kang 2.5 metro ng stretch. Ito ay parang isang malaking rubber band sa pagitan mo at ng isda. Ang mga modernong linya tulad ng braid ay halos walang stretch. Kapag may bumulong sa pain mo sa kabilang dulo, halos instant mong mararamdaman sa iyong kamay. Kaya isang popular na setup ngayon ay ang paggamit ng braid bilang mainline at fluorocarbon bilang leader. Nakukuha mo ang sensitivity ng braid at ang invisibility ng fluoro. Ito ay isang deadly combination para sa Enero. Para mas maging malinaw, hayaan ninyong magbahagi ako ng isang tunay na kwento mula sa lawa. Noong isang linggo, kasama ko si Mang Teban, isang veteranong mangingisda. Pareho kaming setup, parehong pain, parehong lugar. Ang pinagkaiba lang, siya ay gumagamit ng kanyang subok na 4 librang monofilament. Ako naman, nag-eksperimento ako at gumamit ng 8 librang fluorocarbon. Sa unang oras, pareho kaming tahimik. Tapos, nakita ko siyang bumira. Pero wala. Sabi niya, kumagat, pero binitawan agad. Nangyari yun ng 2 beses pa. Sa akin naman, nang maramdaman ko ang isang kakaibang bigat, hindi ako nagatubili at binitawan ko agad ang hook set. Ayun, pumasok. Isang magandang isda. Sa huli, nakatatlo ako. Si Mang Teban ay bokya. Ang teorya ko, ang mga kagat ay parehong mahina pero dahil sa mas sensitive kong setup, naramdaman ko ito ng mas maaga at mas malinaw na nagbigay sa akin ng sapat na oras para mag-react ng tama. Ang pinakapunot dulo ng usapang ito ay isang simpleng paalala. Huwag matakot mag-eksperimento. Ang pangingisda ay hindi isang eksaktong siyensya. Walang isang solusyon na gagana sa lahat ng pagkakataon. Ang pinakamalaking pagkakamali na magagawa ng isang mangingisda ay ang manatili sa isang diskarte dahil lang ito na ang nakasanayan. Ang layunin ng video na ito ay hindi para sabihin na mas makapal ay laging mas magaling. Ang mensahe ay buksan mo ang iyong isipan sa posibilidad na ang iyong pinaniniwalaan ay hindi palaging tama. Sa susunod na ikaw ay mangingisda, magdala ka ng 2 C. Isang may manipis na tansi at isa na may bahagyang mas makapal. Gamitin mo sila pareho. Paghambingin mo. Tingnan mo kung ano ang mas epektibo sa araw na yon, sa lugar na iyon. Ang pangingisda ay isang walang katapusang proseso ng pag-aaral at pag-adjust. Ang pinakamagaling na mangingisda ay yung mga hindi natatakot sumubok ng bago. Malaki rin ang papel ng ating pag-iisip. Ito ang tinatawag na ang sikolohiya ng mangingisda. Tayo ay naging conditioned o nasanay sa ideya na ang finesse o pagiging pino ay laging nangangahulugan ng paggamit ng pinakamagaan at pinakamanipis na gamit. Naging status symbol pa nga ito sa ilang grupo. Wow, 6 libra lang ang gamit niya pero nakahuli ng malaki. Pero nakalimutan natin ang tunay na kahulugan ng
finesse. Ang finesse ay hindi tungkol sa gamit, kundi tungkol sa tamang presentasyon. Ito ay ang kakayahang ibigay ang pain sa isda sa paraang pinakanatural at kaakit-akit. Kung ang paggamit ng 8 librang tansi ay magbibigay sa iyo ng mas mahusay na kontrol sa iyong lure at mas natural na pagbagsak, iyon ang tunay na finesse fishing kahit na hindi ito ultralight. Ang pagbabago ng ating mentalidad mula sa pagiging gear-focused patungo sa pagiging presentation-focused ang siyang magbubukas ng maraming pinto sa ating pangingisda. Sige, gawin nating mas praktikal. Paano pumili? Isang gabay. Narito ang isang simpleng sistema na maaari mong subukan. Una, alamin mo kung ano ang iyong baseline or karaniwang ginagamit. Sabihin nating para sa target mong isda, karaniwan kang gumagamit ng 6 librang monofilament. Sa susunod mong pagpunta sa Enero, iset up mo pa rin ang iyong 6 librang C. Ngunit, magdala ka ng pangalawang C na may nakakargang 8 librang fluorocarbon o 10 librang braid na may 8 librang leader. Umpisahan mo sa iyong baseline setup. Kung pagkatapos ng 1 oras ay wala kang kagat o puro missed strikes, huwag kang magatubili na kunin ang iyong heavy setup. Subukan mo ito. Bigyan mo ito ng sapat na oras. Paghambingin mo ang pakiramdam. Mas malinaw ba ang kagat? Mas may kontrol ka ba sa pain? Ang pagkakaroon ng dalawang magkaibang setup ay hindi lang nagbibigay sa iyo ng backup. Ito ay nagiging isang real-time na eksperimento sa tubig. Napag-usapan na natin ito kanina, pero mahalagang bigyan ng sariling pansin ang papel ng leader. Sa modernong pangingisda, ang konsepto ng leader ay nagbago ng lahat. Hindi mo na kailangang mamili sa pagitan ng lakas at pagiging invisible. Pwede mo nang makuha pareho. Ang paggamit ng braided line bilang iyong main line ay nagbibigay sa iyo ng napakaraming bentahe. Halos zero stretch para sa maximum sensitivity, napakanipis na diameter para sa mas maraming linya sa spool at mas mahabang cast at pambihirang lakas. Pagkatapos, sa dulo nito, magkabit ka ng 3 hanggang 6 na talampakan ng fluorocarbon leader. Ang leader na ito ang magiging invisible na koneksyon mo sa pain at ito rin ang tatanggap ng mga gasgas mula sa mga bato o ngipin ng isda. Ang lakas ng leader ay dapat na angkop sa iyong target. Sa sistemang ito, maaari kang gumamit ng 15 o 20 librang braid, pero ang nakikita lang ng isda ay ang iyong 6 o 8 librang leader. Ito ang best of both worlds at isang napaka-epektibong diskarte para sa Enero. May isa pang bayani sa kwentong ito na madalas hindi nabibigyan ng pansin, ang abrasion resistance. Ang Enero ay hindi lang panahon ng malamig na tubig. Ito rin ang panahon kung saan ang mga halaman sa tubig ay nagsisimulang mamatay at malagas. Ang ilalim ng tubig ay madalas na puno ng mga patay na sanga, tuyong dahon, at iba pang mga debris. Ang pangingisda malapit sa mga bato o mga konkretong istruktura ay epektibo rin dahil dito nag-iipon ng init. Ang lahat ng ito ay nangangahulugan na ang iyong tansi ay palaging nasa panganib na magasgas. Ang isang sobrang nipis na tansi, lalo na ang monofilament, ay napakadaling maputol kapag sumayad sa isang matalasas na bato o kahit sa isang matigas na sanga. Ang isang bahagyang mas makapal na tansi, lalo na ang fluorocarbon na kilala sa tibay nito, ay nagbibigay ng mas malaking margin for error. Ang dagdag na kapal na iyon ay maaaring ang pagkakaiba sa pagitan ng pag-uwi ng isda at pag-uwi ng kwento tungkol sa The One That Got Away. Para sa mga gumagamit ng spinning reels,
Ito ay isang pamilyar na problema. Pag-iwas sa windknots at gulo. Walang mas nakakainis kaysa sa isang perpektong cast na nauuwi sa isang malaking buhol ng tansi. Ito ay madalas mangyari kapag mahangin at kapag gumagamit ng napakanipis at malambot na linya. Ang linya ay lumalabas sa spool ng mas mabilis kaysa sa bigat ng pin na nagiging sanhi ng mga maluluwag na ikot na sumasabit sa isa't isa. Bagamat walang linyang tangle-proof, ang isang bahagyang mas matigas at mas makapal na linya ay mas madaling i-manage sa spinning reel. Mas maayos itong lumalabas sa spool at mas lumalaban sa pag-ikot na dulot ng hangin. Minsan, ang pagpili ng tansi ay hindi lang tungkol sa isda, kundi tungkol din sa pagpapanatili ng iyong katinoan at pag-maximize ng iyong oras sa pangingisda sa halip na pag-aayos ng buhol. Mag-isip tayo ng kaunti. Ang isda ba talaga ang namimili? Bilang mangingisda, nahuhumaling tayo sa mga detalye. Pinag-aaralan natin ang kapal ng tansi hanggang sa ikalawang decimal point. Nag-aalala tayo kung ang 0.16 millimeters ba ay mas maganda kaysa sa 0.18 millimeters. Pero, naisip ba natin kung ang isda ay ganito rin kadetalyado mag-isip? Ang isda ay gumagalaw base sa instinct. Ang pangunahing tanong sa kanilang isipan ay, ito ba ay pagkain? At ligtas ba itong kainin? Malamang, mas napapansin nila ang isang pain na hindi natural ang paggalaw kaysa sa isang tansi na bahagyang mas makapal. Kung ang paggamit ng mas makapal na tansi ay nagbibigay daan sa iyo na ipresenta ang iyong pain sa mas natural at mas epektibong paraan, malamang ay mas malaki ang tsansa mong makahuli kahit na ang iyong tansi ay hindi invisible. Baka minsan, tayo lang ang nagpapahirap sa sarili natin. Kaya, ano ang ating konklusyon? Ang final na verdict, balanse ang kailangan. Ang aral dito ay hindi ang basta-basta na pagpapalit mula sa manipis patungo sa makapal na tansi. Ang aral ay ang pag-alis sa absolutong pag-iisip. Walang laging tama at laging mali. Ang tamang kapal ng tansi ay isang nagbabagong desisyon na nakadepende sa napakaraming bagay. Ang linaw ng tubig, ang lakas ng hangin, ang uri ng istruktura na iyong pinangingisdaan, ang pain na iyong ginagamit, at ang iyong personal na kumpiyansa. Ang pagiging isang mahusay na mangingisda sa Enero ay nangangahulugan ng kakayahang timbangin ang lahat ng mga salik na ito at pumili ng setup na nagbibigay sa iyo ng pinakamahusay na balanse ng lakas, sensitivity, at tamang presentasyon. Huwag kang maging isang one-trick pony. Maging isang mapag-isip at madaling umangkop na mangingisda. Kaya sa huli, ang aral ay ito. Huwag tayong maging alipin ng lumang kasabihan. Ang pagpili ng tansi sa Enero ay hindi tungkol sa pagiging pinakamanipis, kundi sa pagiging pinakatama para sa sitwasyon. Ang pinakamalaking aha moment dito ay ang pag-unawa na ang isang bahagyang mas makapal na tansi na pinili ng tama ay hindi hadlang kundi isang sandata. Maaari itong magbigay sa iyo ng mas mahusay na presentasyon, mas malinaw na bite detection, at higit sa lahat, ang kumpiyansa na ilaban ang isda sa may hirap na kondisyon. Ito ang maaaring maging dahilan kung bakit ikaw ang may huli habang ang katabi mo na naka-super nipis na tansi ay nagkakamot ng ulo. Ito ang maliit na pagbabago sa diskarte na maaaring magbigay ng malaking resulta. Maraming salamat sa panunood, mga kahabi. Kung may natutunan ka o kung napaisip ka man lang sa video na ito, pakipindot naman ang like button at mag-subscribe para hindi ka mahuli sa mga susunod nating usapan. At para sa huling tanong,
Ano ang pinakamalaking isda na nahuli mo gamit ang tansi na inaakala ng iba na masyadong makapal? Ikwento mo sa comment section. Hanggang sa muli.